kailangan kapag na-encounter mo, kailangan ready ka. Okay, kailangan alam mo kung papaano mo siya maayos, papaano mo masusolusyunan. Pinakauna po diyan, number one sa deadly pitfalls natin is making themselves the issue. O normally kapag ka bago ka or kapag ka ikaw yung tao or member, distributor na tumatagal na sa I Am Worldwide tapos walang nangyayari, 'di ba? Walang resulta na na-achieve. Ito yung pumapasok sa isip natin. We are making ourselves the issue. Pag ikaw yung 1 month pa lang, 2 months, 3 months, 6 months, 'di ba? At walang nagiging resulta, 'di ba? Commonly ang nangyayari po diyan ay nawawala, 'di ba? Bakit? Kasi nagiging issue po yung sarili po nila. Number one, or ang una diyan is because of the physical issue. Mentor, hindi po ako nagkakaroon ng achievement kasi po kasi hindi po ako pogi katulad nyo. Yan, meron bang ganyan? Okay. Baka kasi iba ganun po yung pakiramdam, mentor, hindi po kasi ako artistahin. 'Di ba? Alam niyo po, dito hindi issue yung physical natin eh. 'Di ba? Bakit? Kasi po, pag binalikan niyo yung mga picture ng mga top mentors natin, makikita niyo na po na baka kung hindi mo kaparehas, baka mas pogi ka pa or mas maganda ka pa ngayon. 'Di ba? Kapag tiningnan mo yung ano nila, yung nangyari sa kanila before, sasabihin mo, ay grabe pala yung pinagdaanan ng mentor ko. So hindi pala issue kung ano man yung itsura mo ngayon, kung ano man yung damit mo ngayon, kung ano man yung sasakyan mo ngayon, 'di ba? Lahat ng 'yan ay ginagawa ng mga members as issue para hindi maging successful dito sa I Am Worldwide. Mentor, pasensya ka na, malayo pa kasi pinanggagalingan ko eh. 'Di ba? 1 hour, 2 hours pa kasi ako from office. Okay? Wala po kasi akong sariling sasakyan. So, ganun po yung nangyayari. 'Di ba? Yung mga mentor natin na naka-sports car, supercar ngayon, dati lang din na walang mga sasakyan. Pero nag-decide na trabahuin si IAM kaya nagkaroon ng resulta. Ganun po yung nangyari, no? Psychological issue. Ito naman yung mga tipo na may mga takot tayo. Ayan, kasama na rin po dyan yung fear. 'Di ba? Ano ba ibig sabihin ng fear? 'Di ba? False expectations appearing real. Ito yung mga bagay na akala natin meron, pero sa totoo lang, wala naman talaga. 'Di ba? Nasa isip natin yung mga rejection, nasa isip natin yung mga possible na mangyari at kinakatakot natin yung mga bagay na yon na akala natin ay yun yung magiging resulta kapag ginawa natin si I Am Worldwide. O sa madaling salita ha, ito konting kwento lang. O parang nung mga bata tayo, 'di ba? O nung mga bata po tayo, ikaw ba sinabihan ka ba ng magulang natin? Sabi kapag naglalaro ka tapos gabi na, sinasabihan tayo ng mga magulang natin, "Nanak, 'wag ka diyan sa dilim." 'Di ba? Oo, 'wag ka diyan sa dilim. Bakit? Meron daw mumu, tama ba? So ikaw naman ngayon, natatakot ka kasi akala mo may mumu. Oh, pero nung lumaki ka na, 'di ba? Oh, hindi hindi ka natakot sa dilim. Oh, ngayon gusto mo na yung dilim. Ayan, joke lang, no? Oh, pero kidding aside, meron kang fear na nabuo sa utak mo way back before na akala mo totoo. Na akala natin totoo. Pero yun pala, hindi naman pala talaga siya totoo at tayo lang din ang gumagawa ng issue nun sa isip natin. Same sa I Am Worldwide, kapag sinabi mo na, ay, baka hindi ko kaya, 'di ba? Kapag hinadlangan mo na agad yung sarili mo na hindi ako magiging successful, totoo 'yun. 'Di ba? 'Yun na agad yung magiging mentality mo, 'yun na rin yung magiging resulta mo. Dahil takot tayo. Mentor, takot kasi ako kasi mahiyain kasi ako mentor eh. Oo, mahiyain kasi ako. Baka kasi pag nagsalita ako sa harapan, magkamali ako. Baka kasi kapag humarap ako sa mga tao, kung ano na lang yung magawa ko sa stage, kung ano na lang magawa ko sa harapan. So, ngayon,
hindi pa nangyayari yung isang bagay, you have a conclusion na kaagad. And that is one of the biggest na problem or challenge na haharapin mo talaga dito. Huwag kang mag-alala kasi kami dati ganyan lang din naman. 'Di ba? Takot din sa mga magiging resulta. Pero hindi namin siya hinayaan na maging reason para hindi maging successful. 'Di ba? Bakit? Kasi kapag meron kang fear, 'di ba? Wala ka ring fear. Ayun ang mangyayari sa atin no? Hangga't meron kang takot, ay hindi mo ma-unleash yung potential mo at hindi ka ngayon magkakaroon ng malaking resulta. O rejections and other what ifs, yung natatakot tayo sa mga opinion ng ibang tao, sa mga sasabihin ng ibang tao, at kapag ka yung mga taong akala natin or gusto nating mag-join, ay hindi nag-join sa atin, pakiramdam natin katapusan na. Pakiramdam natin ay wala na mangyayari sa atin. So, technically, yun talaga ay hindi totoo. 'Di ba? Bakit? Kasi ang dami mo pang pwedeng makita, ang dami pang pwedeng ma-meet na ibang tao. Yung mga kakilala mo ngayon, dati lang din naman na hindi mo yan kakilala. Kaya, sa dami ng hindi mo kakilala, napakarami pa pong pwedeng magtiwala sa'yo. Ito, another thing, mind tricks of lordliness or superiority. May mga members kasi na alam mo yung pa-VIP, alam mo yung pa-important, hindi po ikaw yun ha, pero baka may kakilala ka na ganyan po yung tingin sa sarili na, ay, hindi kasi ano ko mataas kasi yung posisyon ko sa work. So kapag ginawa ko si I am worldwide, parang hindi siya bagay sa ano ko, profession ko. Baka hindi siya bagay dun sa ginagawa ko. Okay? So mayroong mga ganong klaseng tao na ang tingin ay hindi maganda kapag hinaluan nila ng network marketing ng I am worldwide yung sitwasyon nila ngayon. So iwasan din po natin, no? And last, yung current life situation. O, 'di ba? Yung life drama. Normal naman po ito, no? Lahat tayo may mga pinagdadaanan, tama po? Lahat ng mga tao may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. O kaya kung ikaw po may pinagdadaanan, huwag kang mag-alala kasi meron din po ang lahat. O nga, tapos lang, 'di ba? Ang dami pong mga binaha sa atin, 'di ba? Ang dami po ng may mga nasunugan pa sa atin, may mga nawala po sa na mahal sa buhay po sa atin. Ang dami as in. May mga nalubog po sa utang, etc. May kanya-kanyang mga dramas ang bawat tao. Pero nagiging hadlang siya kapag ka yun yung palagi nating tinitignan. 'Di ba? Kapagka yun yung pinagfo-fokusan natin kung ano yung nangyayari sa atin. So anong solusyon natin? Stop making excuses. Kung ikaw man po iniisip mo na ang issue yung sarili mo, stop it. Hindi po yan excuse. Kasi po ganito, ganyan. Kasi bata po ako. Kasi matanda po ako. Kasi po nagtatrabaho po ako. Kasi po may negosyo po ako. Once na gusto mong maging successful, make sure na hindi ka nagbibigay ng excuses para sa resulta na gusto mo. You are not making excuse on your mentors or your partners. You are making excuse on yourself. Kaya kailangan mong maintindihan na ikaw lang din ang solusyon dyan. Own the situation. Kapag ka may problema, 'di ba? Kapag ka may mga sitwasyon na kailangang i-solve, solve mo yung kaya mo. I-control mo yung kaya mo. Act before conditions feel perfect. O sabi nga, no, meron tayong tinatawag na 5-minute rule. Type mo nga dyan, 5-minute rule. O ano yung 5-minute rule? Ito po yung kapag ka meron kang pinagdadaanan, kapag ka meron kang sitwasyon, bigyan mo siya ng at least 5 minutes. Pag-isipan mo siya, 'di ba? Ay assess mo siya. Kapag ka yung sitwasyon mo na 'yan, may solusyon, o hindi mo na siya kailangan pang problemahin. Solusyonan mo na kaagad, aksyonan mo na kaagad. Ngayon, within 5 minutes, ang problema or ang sitwasyon hindi mo kayang bigyan ng solusyon. O baka wala talagang solusyon diyan kaya wag mo nang problemahin. Okay? In short,
'di ba? Kapagka may mga problemang dumadaan sa'yo, dapat hindi mo yan pinoproblema. Dapat nagkakaroon tayo ng solusyon diyan. Okay? That's number 1. Number 2, procrastination. Type mo nga po diyan, procrastination. Yan. So ano naman itong procrastination? Dito na po lumalabas sa mga members, sa mga distributors ng mga network marketing companies, dahil sarili nating oras to, 'di ba? You can be your own boss. Kaya kapag ka may mga dapat gawin, ang ginagawa, mamaya na. Oo, manya na habit. Tama? Yung lahat ng mga bagay na pwedeng gawin ngayon, pinagpapabukas pa. Kasi hawak mo naman yung oras mo kasi part-time lang naman 'di ba? So, magiging sakit or nagiging sakit po ito ng marami sa mga members or distributors. Yung habit na mamaya na, o mamaya na ako mag-post, mamaya na ako hahataw, mamaya na ako sagot ng inquiries, mamaya na ako mangliyente, mamaya na ako mag-present. Puro mamaya na. And then, nag-e-expect ng malaking resulta. Alam mo yung tipong kapag may kinausap, ang gusto pay in agad. Ang gusto on the spot pa. 'Di ba? Yung tipong lahat ng mga kliyente dapat bibili to ng product, dapat magpe-pay in to. Pero hindi naman ginagawa yung mga dapat gawin. 'Di ba? I'm busy. Yan. Busy daw saan? Busy po sa paghiga. 'Di ba? Busy po sa panonood. Busy po saan? Sa kung ano-ano pang mga bagay na pakiramdam natin ay mas importante pa sa business po na ginagawa natin. And waiting for result. So, nauubos yung oras pero naghihintay na may magandang mangyayari. Sabi nga dito, the greatest amount of wasted time is the time not getting started. O gusto mo na maging isang top earner, gusto mo na magkaroon ka rin, maging isang diamond din, 'di ba? Gusto mo na maging na ma-awardan din sa mga event natin. Yung resulta na yan, hindi yan mangyayari sa event. Okay? Yung gusto mong mangyari na yan ay hindi yan sa mga activities or hindi yan sa mga awardings na ginagawa natin. Yan po ay magsisimula sa lahat ng ginagawa natin every day. Sa lahat ng mga ginagawa po natin every day. At para ma-achieve mo yan, para mapilitan ka, ito sekreto. Para mawala yung procrastination natin, 'di ba? Surround yourself with people who motivates, inspire, and push you. Yes, nandito tayo sa Zoom ngayon, pero hindi po dapat tayo forever Zoom lang. Hindi dapat tayo forever online lang. O importante rin po yung interaction po natin, lalong-lalo na sa offline. Lalong-lalo na po yung mga trainings, bondings, napaka-importante po niyan sa business po natin kasi yung mga tao na mamimit mo, na makakasama mo, yan yung possible na makapag-motivate, makapag-inspire at mag-push sa'yo na mas gawin mo si I am. Kasi kapag tayo lang ng tayo ang magpupush sa sarili natin, nako, mahirap. 'Di ba? Walang, kumbaga, ayan, yung mga tao na yan, yan yung magiging accountability partners natin Kapag ka may mga kasama tayo palagi. O nakikita ko nga yung iba, may mga body system sila, mga cross lines nila, 'di ba? Palagi nilang mga kasama. O kaya yung upline, downline, palaging magkasama. So, very important na may mga tao kang nakakasama dito na magsasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Ito yung mga tao na magpupush sa limit mo na minsan akala mo hanggang dun ka lang. Minsan akala mo hanggang low level ka lang pero may ibubuga ka pa pala. Surround yourself with reminders of your dreams and goals. Ito, 'di ba, pinagagawa tayo ng mga dream board, goal board. Importante talaga 'yan. Bakit? Pag nakita mo yung goals mo, kapag nakita mo yung mga dapat mong ma-achieve dito sa I Am Worldwide, then napupush mo yung sarili mo naman na humataw. Nagawin din si I Am. Create daily non-negotiables. Start with small steps. Simulan mo ng paunti-unti.
Oo, yung mga malalaking resulta nagsisimula yan sa maliliit na achievements. So isang client ngayon, 'di ba? Ngayong umaga, hapon, gabi, 'di ba? Isang post, isang video, diyan ka mag-start ng mga non-negotiables mo. Isang training na attendan, 'di ba? Hanggang sa maipon ng maipon ng maipon at doon naman lalabas yung lahat ng resulta ng lahat ng ginagawa mo. Okay, number 3 na po tayo. Number 3, small time attitude. Yan, type mo naman po dyan, small time attitude. I hope may nakukuha po kayo sa training po natin for tonight. Ano? So ano naman yung small time attitude? Minsan kasi dahil sa yung ating package, no? Yung I am worldwide, pakiramdam natin this is a small time business. Dahil magkano lang ba yung nilabas mo? Baka ikaw yung tao na naglabas ng kahit 198, 'di ba? 198,000, small pa rin po 'yan kapag ka pinag-uusapan po ay business. Tama? Maliit lang 'yun at baka kasi yung package na sinimulan mo kasya sa budget mo or extra na pera mo. May mga ganyan? May ganyan kang kakilala? Naglabas ng let's say 44,800 kasi bakit? Ano lang naman 'yun eh. 1 week na sahod. Parang ganun yung sa akin before eh. Sabi ko maliit lang naman 'to, 44,800, 198. Maliit lang 'to. So ngayon, dahil maliit lang yung thinking mo, maliit lang yung feeling mo na nailabas mo, kaya maliit lang din yung effort. Limited din yung belief na meron ka. Dahil nga, sa maliit lang or small time lang yung attitude natin. We also have that kind of fear of judgment and gusto lang natin na, ay, parang nasa isip lang natin na okay lang kahit hindi kumita. 'Di ba? May comfort zone thinking tayo. And also, we have short-term vision. Maliit lang yung nakikita natin, gusto lang natin kumita ng sideline, 'di ba? Marami sa atin gusto lang magka-extra income, kaya nag-join sa IAM. Totoo naman, sobrang dami dito na nag-start sa IAM na ang thinking, sideline lang, racket lang, 'di ba? Extra lang. That's why, yung nagiging resulta, extra lang din, small lang din, 'di ba? Ayan. Kapag ka kumita, okay. Kapag ka hindi, okay lang din. Dahil nga, extra lang naman. Kaya paulit-ulit. Ngayon, kapag na-encounter mo to, tapos pakiramdam mo, ay, oo, kumikita, pero bakit ganun? Parang hindi enough to eh. 'Di ba? Parang ang liit naman ito, hanggang dito na lang ba ako? 'Di ba? Tandaan natin to. Ang I am worldwide, hindi po siya small time business. Ang I am worldwide, it is a big time business with a small capital. Tama? Wala pa tayong nakita. Ako, wala pa talaga akong nakita na trabaho, no, na kumita ng 8 million isang buwan. 8 million isang buwan, lalo dito sa Pilipinas. Wala kang makikitang ganyan. Even sa mga businesses, saan ka nakakita ng business na ang pinakamalaking kapital na ay 200,000, tapos pwede kang kumita 8 million isang buwan. Eh ang Jollibee, McDo, mga franchises, 'di ba? Para kumita po 'yan ng 500,000, magkanong sales ang kailangan niyan sa isang buwan, 'di ba? Magkanong kapital ang kailangang ilabas? Franchise fee pa lang 50 million, 30 million, 20 million, 10 million. Dito 200,000 lang yung pinaka ano natin, pinakamalaki natin. Grabe lang po, no? Yung kayang ibigay ng ganitong klaseng business. Saan ka nakakita ng negosyo, 'di ba, na nag-start 16,800, ngayon naka-supercar na. 'Di ba? May mga ganyan po tayo na mga mentors din dito. Sobrang laki na ng ano na ng result. Ayan no, nasa picture. Parang mga toy car na lang. Pero yan po ay yan ang realidad ngayon. More than 100 sports car and supercar achievers na sa buong company po natin. Walang maliit na negosyo na ganyan ang nagiging resulta. Ang mga pinapatayo po ngayon, mga mansyon.
'Di ba? Mga malalaking bahay. Nag-start 198. Nag-start 112, 44,800, 16,800. So minsan nakadepende daw sa laki ng nilalabas natin, yung ano no, yung effort natin, 'di ba? Kapagka maliit ang nilabas mo, maliit tinaya mo, maliit lang din ang effort. Okay? So meron din mga tao, for example, tinulungan sila na makapasok sa IAM. May mga ganun, no? Tinutulungan sila ng parents nila, ng relatives nila na makapasok sa IAM. Ngayon, kapag ka hindi kumita kaagad, pakiramdam, ay, parang walang mangyayari sa akin. O tandaan nyo po, no? Ang daming gustong pumasok sa IAM. You are so blessed na nakapasok ka na, and hindi porket yung package mo maliit, hindi porket yung package mo ay pang-start lang, hindi na mangyayari sa yung ganito kasi lahat tayo pantay-pantay lang. Lahat tayo pare-parehas lang po ng marketing plan. 'Di ba? Pwedeng-pwede ka rin makapag-travel sa iba't ibang mga bansa. Para mangyari yan, ito yung solusyon. Para lumaki yung mindset mo, always study the marketing plan. Bigyan mo talaga ng oras na aralin yung um, yung marketing plan natin. Bigyan mo siya ng time kasi once na maintindihan mo kung papaano ka magsasucceed or paano ka kikita sa IAM, nako magugulat ka talaga. Magugulat ka. Kapag ka nakita mo na pwede ka palang magkaroon ng passive income dito through reorders pa lang, nako, sasabog talaga yung utak natin. So, importante, aralin mo yung marketing plan. Associate yourself with your mentors. Overall, attend trainings regularly. Yung pag-attend ng ganito, hindi siya, ano lang, no? Hindi siya yung pili lang. Okay? Hindi siya yung tipong depende sa'yo. Okay? Hindi siya depende sa atin kung a-attend tayo or hindi. Sa totoo lang, ito lahat po ng mga training natin, it is a must na umattend ka. Kailangan mo to, hindi ka na dapat pinipilit pa ng mga mentor mo na umattend kasi para din to sa'yo. Okay? Para mas maaral mo, mas maintindihan mo kung ano ba yung pinasok natin. Ulitin ko, ang daming gustong pumasok sa I Am Worldwide. Ang daming gustong maging successful sa buhay pero hindi pa nila nakikita yung ganitong opportunity. At you are so blessed na nandito ka na, 'di ba? Na naka-in ka na member ka na. All you have to do is to maximize kung ano man yung meron po sa atin. Okay, learning po ba? May natututunan po ba kayo dyan? Number 4 na po tayo. Not using and sharing the product. So, ito kadalasan, sakit po ito ng mga bago. Sa mga bago po nating mga members, 'di ba? Lalo pa at ang naging way mo ay magkaroon ka ng sideline. Kumbaga, sinasabi mo sa sarili mo na wala pa naman akong sakit, bakit ako magte-take ng barley? May mga ganun talaga po Okay? So ang gusto ko kumita, kumita, kumita. So dito po, may encounter talaga, may mga tao talaga na hindi po gumagamit ng product. Ang ending, yung product na i-stock lang, na isasantabi lang. Kasi ang gusto, makakuha agad ng package. Ang gusto agad, mag-just for you, mag-give me 5. Pero alam mo, ang pinaka madaling way para makapagpa-join is through our products. 'Di ba? Kapag ka ikaw ay nakakapag-promote, kapag ka ikaw ay bumibili ng product natin, ayan na rin yung solusyon natin. 'Di ba? Ang maganda lang sa atin po sa I Am Worldwide. Natin, 'di ba na baka i-reject tayo. Kasi ganito 'yan, ganito ang possible mangyari sa iyo diyan. Halimbawa, gusto mong i-invite yung ano mo, yung yung
tito mo or tita mo. 'Di ba? Kaso sabi mo, ay baka hindi mag-join, mayaman na kasi, 'di ba? Tapos nag-introduce ka naman sa ano mo, sa pinsan mo. Kaso wala pa tong pera eh, 'di ba? Baka sabihin next time na lang. O tapos gusto mo mag-introduce sa ano, sa teacher mo or sa katrabaho mo. Kaso baka isipin pinagkakakitaan lang eh. Alam mo yung tipong hindi mo pa siya na aalok ay nasa isip mo na kung ano yung possible na mangyari, 'di ba? And every time na nare-reject ka, pakiramdam mo, nagiging reason 'yon para hindi mo gawin si I am. Halimbawa, na-reject ka isang beses, sabihin mo, "Hala, para sa akin pa kaya si I am?" 'Di ba? Na-reject ka 5 beses, 10 beses, naiisip mo na kaagad na, "Hala, bakit gano'n? Walang nagjo-join sa akin. Hala, bakit gano'n? Parang hindi yata para sa akin 'tong negosyo na 'to. Hindi yata bagay 'to sa akin." 'Di ba, ang ending, kapagka ito pumasok sa'yo at hindi mo nasolusyonan, after some time, mawawala ka na rin. 'Di ba? Kasi nga laging nasa isip mo, "Para sa akin pa ba 'to?" 'Di ba? And alam mo ba, na ito rin yung biggest na masasabi natin na secret ng mga tao na naging successful sa IAM. Kapag nalagpasan mo yung rejections na 'to. Kapag naging Batman ka na, ano yung Batman? Hindi po Batman ha, iba po yun. Oo, yung Batman, batot manhid ka na. 'Di ba? Pag sinabing batot manhid, kahit ano pa, kahit sino pa yung maalukan mo, hindi mo dun dinedepende yung kilos mo. Whether they joined or not, whether they buy or not, ikaw tuloy ka pa rin. 'Di ba? Bakit? Ikaw mismo sold out ka. Type mo diyan, sold out. Sold out ka sa product natin, sold out ka sa compensation, sold out ka sa company natin. Kaya ikaw yung ano lang, kumbaga nasa sa'yo na gusto kong mag-share eh. 'Di ba? Gusto mo lang mag-share ng mag-share ng mag-share. Sabi nga po, what we offer can help other people. That is why it is our responsibility to share it. Alam mo kasi na makakatulong ka dito eh. Alam mo kasi na makakapagbigay ka ng solusyon sa mga problema ng mga tao kapag shinare mo tong I am worldwide. Kaya hindi ka mapapagod mag-share. Also, meron tayong tinatawag na SW4. Ano yun? Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Kaya next ka lang ng next. 'Di ba? Marami talagang mga reasons kung bakit hindi magjo-join yung tao. Marami talagang reasons. Pero tandaan, ay, may sound po. Okay. Tandaan, yung mga reasons na yon ay hindi para i-reject ka. Yung mga reasons na yon ay reason nila para hindi makapag-join. 'Di ba? Kaya dapat no hard feelings. Kung may mag-join, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Right people will come to you. Alam mo, napakaraming beses na po namin na-encounter yan. Alam mo yung mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na ilang beses mo nang in-invite ay hindi pa rin nagjo-join until now. Pero meron mga tao na first time nyo lang mag-chat, hindi pa nga kayo nagko-call, pero nagpapa-member na. May mga ganong cases. Kaya yung mga tao ay meron at merong tamang tao na magjo-join sa'yo. All you need to do is to share, share, and share. Kapag may nagsabi sa'yo ng no, sabi nga, no doesn't mean never. No means not now. Baka hindi pa lang talaga ito yung tamang panahon. Baka hindi pa lang talaga ito yung tamang timing. Okay? Para mag-join yung tao na inimbitahan mo. Pero, ang may sisigurado ko sa'yo, at one point of their lives, maintindihan nila kung bakit mo sila shineran. 'Di ba? At one point of their life, kakailanganin din nila yung product. Kakailanganin din nila yung opportunity na ino-offer mo. Kaya kapag ikaw masipag ka na sinishare at sinishare mo paulit-ulit, 'di ba? At kapag kinailangan na nila, ikaw yung unang tao na papasok sa isip nila. Ang tawag doon, nagtatanim.
'Di ba? Kailangan mo magtanim ng magtanim ng magtanim para makaani ka. Okay, next. Number 6, listening to dream stealers. Ito, nakakatakot din po ito, 'di ba? May encounter mo rin talaga 'to. Kasi maraming mga tao ang tingin sa ginagawa natin ay hindi maganda, 'di ba? Marami po silang mga sinasabi. Ayan oh, hindi mo kaya 'yan, good luck na lang, sayang pera mo. Ay, networking scam 'yan. 'Di ba? It's not for you, and kapag ka ikaw yung nakinig sa kanila, nako, malulunod ka diyan. 'Di ba? Mabibingi ka diyan. Paulit-ulit mo yung maririnig sa kanila, and aabangan at aabangan nila yung pagbagsak mo. So, ito yung mga tao na they let other people talk them down on their dreams. They let others dictate their actions. They let others bully them into quitting, and they actually entertain dream stealers. So, darating to sa ano mo, sa point ng buhay mo, sa point ng journey mo, na may mga tao talaga na ganito. Even sa amin po, no? Ay talagang common 'yan. Meron at meron. Kadalasan pa niyan yung mga malalapit sa'yo. 'Di ba? Ito yung mga tao na ka-close mo pa. Ito pa yung mismong magsasabi sa'yo. O baka meron kang magulang na sinabi sa'yo, "Nak, naku, nag-networking ka. Alam mo ba, papunta ka pa lang, pabalik na ako." 'Di ba? Alam mo yung tipong sasabihin sa'yo na pare-parehas lang 'yan lahat ng mga networking. Naka-try na rin ako ng ganyan, wala namang nangyari. Maaari marinig mo yung mga ganyang klaseng mga words, 'di ba, sa kanila. Pero tandaan mo, kung first time or kung ikaw ay member ka ng I Am Worldwide, kailangan mong maintindihan, iba yung journey mo sa journey nila. Iba yung way natin sa way nila. Iba yung networking nila sa networking natin. Okay? Kaya kailangan na maging ano ka daw. Yan. Kailangan isurround mo yung sarili mo ng mga tao na tutulong, magga-guide, at maniniwala sa'yo. Always ignore those people na magne-negative sa'yo. O ngayon, bigyan ko kayo ng short story. Short story lang po ito. Ito ay about kay Louis the Frog. So sa Louis the Frog ay nakatira sa isang malalim na balon. And ngayon sa balon na 'yan, 'di ba? Lagi siyang nakatingin sa taas at curious siya kung ano ba yung meron sa tuktok niyan. Ano ba yung meron sa itaas ng balon. So ang ginawa niya, tumalon siya. Pagtalon niya, alam mo nangyari, bumagsak siya. So nasaktan siya, pero tumayo ulit siya, tumalon ulit. Talon siya ng talon ng talon. Ganun ang ginawa niya, pero paulit-ulit siyang nagfe-fail. Paulit-ulit siyang bumabagsak. At dun sa balon na yon, kasama niya rin niya yung buong pamilya, buong kamag-anak niya. Andun lahat sila. Alam mo, ginagawa nilang lahat. Sabi nila kay Louie the Frog, "Louie, nako, tigilan mo na yan. Ilang taon na kami dito, wala namang nangyari. Hindi rin kami nakakaakyat." 'Di ba? Tigilan mo na yung ano, tigilan mo na yung pagtalon mo, wala ka ring mararating, masasaktan ka lang. 'Di ba? Lahat ng mga negative na words ay binanggit ng lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Pero alam mo ginawa ni Louie, talon pa rin siya ng talon. Lumipas ang araw, talon pa rin. Lumipas ang linggo, buwan, hanggang inabot na ng taon. Pero si Louie, talon pa rin ng talon. Hanggang one day, dahil sa tagal niyang pagtalon, mas lumakas na siya, 'di ba? Mas na-enhance na yung legs niya. Isang araw, yung talon niya, naabot niya yung tuktok. Naabot niya. So, nakita niya kung ano pa yung lugar outside sa balon. Ano ang lesson of the story? 'Di ba? Ano ang reason bakit siya nakatalon? Alam mo ba, ang reason kung bakit siya patuloy na tumatalon? Si Louie kasi wala siyang special gift, pero meron siyang defect. Oo, yung frog may defect. Ang defect niya, siya po ay bingi.
So, ang nangyari kay Louie pala, kaya siya talon ng talon, akala niya, chini-cheer siya ng mga nakapaligid sa kanya. Yung mga taong nagne-negative sa kanya or mga palakhan na nagne-negative sa kanya, ginawa niya pang inspirasyon para mas galingan. At eventually, nagkaroon ng resulta. At ganun lang din pala sa business. Ganun lang din sa IAM. If someone is talking about you negatively, choose to be positive. 'Di ba? Gamitin mo siyang motivation para mas tumodo pa. Pag sinabi sa yung walang mangyayari, di dapat mas patunayan mo na may mangyari. 'Di ba? Pag may nagsinabi na waste of time, patunayan mo na worth yung time mo dito. Pagkas may nagsabi na hindi mo kaya, patunayan mo na kaya mo. Pag may nagsabi na mawawala lang pera mo, patunayan mo na ito yung magbibigay ng mas marami pa na pera na kailangan mo. 'Di ba? So, gawin mo siyang motivation. Gawin natin siyang motivation. O, number 7 na po ako. Number 7 is reinventing the wheel. Okay, ayan yung picture nga natin, no? Yung simple illustration talaga niyan is yung sa bike. 'Di ba? Alam naman nating lahat na ang gulong ng bike ay bilog. O, yan yung pinaka-efficient, pinaka-mas smooth, pinakamadali na way para makapagpatakbo ng bicycle. Pero marami ang pinipili pa rin na mag-reinvent, na gumawa pa rin ng bago, gumawa pa rin ng ibang bagay na hindi naman nakakatulong at mas tumatagal pa. So, sa business natin, ganun din. Meron ding mga tao na nag-e-expect ng resulta, pero they are inventing the wheel. Paano yun? Hindi sumusunod sa system. Tayo po kasi, meron tayong system na dadaanan. May process tayo. And kasama po dyan yung pag-attend ng training. Tama po? So marami, gustong maging successful, pero hindi uma-attend ng training. 'Di ba? Mentor, gusto kong kumita ng ganito. Gusto kong kumita ng 100,000, 200,000, 300,000. Pero ang pag-attend ng training every month lang. Every week lang. 'Di ba? So, katagalan, hindi pa rin talaga na-achieve yung result na gusto dahil hindi nakaka-attend. Meron ding mga tao na ayaw mag-change. Mentor, mahihain kasi talaga ako eh. Mentor, hindi talaga kasi ako sanay eh. Pero alam mo, the more na nagre-resist ka, the more din talaga na mas tatagal yung resulta na gusto mo. O, not applying the knowledge, nakinig nga, 'di ba? Nag-training nga. Pero after the training, tapos na rin yung kanyang oras para sa IAM. 'Di ba? Hindi na maya-apply. So those people na nag-e-extend, nag-a-apply ng knowledge na natutunan, ginagawa kung ano yung nakukuha or yung natututunan, so sila yung nagkakaroon ng resulta and making shortcuts. Always remember this. There is no shortcut to success. The only legal shortcut na pwede nating magamit po sa business is yung learning, yung mga wisdom na makukuha natin from our mentors. 'Di ba? Kung ano yung tinuturo ng mga tao na nakakagawa, yun lang yung shortcut na pwede nating makuha. Pero yung sasabihin natin na mas iiklian natin yung daan, 'di ba? Na babaguhin natin yung way natin para makuha natin yung isang bagay, nako, hindi po yun mangyayari. Okay, hindi po tayo papunta dun sa narating nila kung babaguhin natin yung system, kung babaguhin natin yung process, kung magso-shortcut tayo. Okay? Ayan, next pa natin. Ang sikreto para ma-overcome natin yan, always be empty cup. Pag sinabing empty cup, every time na attend ka ng training, kailangan yung mindset mo, first time mong maririnig at gusto mong ma-absorb lahat ng mga learnings, lahat ng mga lesson na ituturo sa atin. Kailangan ready ka palagi na makinig para sa bagong wisdom, bagong matututunan
Kahit nga paulit-ulit mo nang naririnig yung training eh. Kailangan empty cup pa rin. Bakit? Hindi naman kasi lahat ng mga naituro sa topic na yun ay makukuha mo agad ng 100%. Madalas, makikita mo yung resulta kapag ina-apply mo na siya sa business natin. Mas naiintindihan mo yung isang bagay kapag ka ina-apply mo na. O kahit ilang beses ka pang umattend ng umattend ng umattend, kung hindi mo siya mai-apply, masasabi mo na, hala, ano nga yung tinuro ni mentor? Ganun at ganun pa rin. Pero pag in-apply mo na, dun mo na siya maiintindihan. Kaya, always be empty cup and always attend trainings. Ito, malapit na po tayong matapos. Number 8 na tayo. Abusing your upline. O baka may kakilala kang ganito na palaging nakadepende kay upline. Lahat ng galaw, upline. 'Di ba? May client, upline. May posting, upline. May training, upline. May event, upline. Always upline lang ng upline. Nakadepende yung success niya kay upline. 'Di ba? Pakiramdam niya, magiging successful siya dahil kay upline. At yun po yung mistake. Yan po yung madalas na mali ng isang distributor. Yung palaging nakadepende. Well, lack of initiative. At madalas, mayroon pang ganito, demanding. 'Di ba? Nako-confuse yung mentorship with personal service. At 'di ba may mga gantong cases po na, sample lang natin to ha. Dahil ikaw ay malayo sa area, ang ginawa ni mentor, tumulong sa'yo para mag-process ng pay-in or reorder. Ngayon, katagalan, dahil paulit-ulit na si mentor yung gumagawa, kapag ka medyo na-delay, nagagalit pa. May mga ganong cases pa po ha. Pwede mo ring ma-encounter yan kapag naging upline ka na. 'Di ba? So, ngayon, kailangan mong iwasan to. Baka ikaw to ha. So, reminder po. Reminder. Your upline is not your employee. O, hindi po utusan, hindi po servant lang ang upline natin. Your business partners, and as business partners, you have to treat your upline with the kind of respect you want to be treated. So, kayo ay tandem. 'Di ba? May trabaho siya, may trabaho ka. And you need to respect, 'di ba? Dahil siya yung nagga-guide sa iyo. Have a 001 mindset, ibig sabihin, nakatutok ka sa negosyo mo pababa. Yung negosyo mo, target mong palakihin 'yan. Yung nakikita mo ngayon na resulta ng mga uplines mentors natin, kanilang resulta 'yon. Iba yung magiging result mo at 'yon ay magsisimula sa iyo at sa business mo. Your upline is your guide towards right leadership. So kung paano niya ginagawa ang pag-handle, yun yung masusundan mo. 'Di ba? Kung paano niya pinapalaki yung grupo, ganun yung gagayahin mo. So hindi ikaw yung maghahanap ng ano no ng yun nga, yung magde-demand, etc. 'Di ba? So iwasan po natin yun. At number 9 na. Patapos na po ako ha, number 9. Joining multiple MLM companies. So, may mga ganitong cases. Dahil tayo ay nasa health and wellness, may mga other companies pa, network marketing companies pa, na iba naman ang ino-offer. Minsan, products, minsan naman, services. So, pakiramdam natin, di ba, usong-uso po sa atin yan, yung sari-sari store. Di ba, kapag ka iba-iba kasi yung benta, lahat ng tao sa'yo na daw lalapit. Tama ba? Ganun yung thinking po ng ibang mga tao, ng ibang mga distributor. Ay, magme-member ako dyan, tapos mag-member din ako dun sa ano. Tapos kung ano yung maging successful, dun ako di good. Di ba? Kasi lahat ng tao, pwede ko ma-offeran. Kung ayaw nila ng health and wellness, pwede rin sila sa service ko, ganito, ganyan. Di ba? Ang dami. So, they think na pwedeng mag-workout yung ganun. Na kahit marami silang fino-focus or marami silang sinalihan, ay pwede silang maging successful sa bawat isa. More companies, more earnings, more prospects, more earnings.
Ito yung sakit ng marami at ito rin ang pinaka-common na reason bakit hindi nagiging successful sa network. Dahil sa dami ng gustong mangyari. At anong solusyon? Choose the one which is aligned to your beliefs and purpose. Focus on one thing and be master of it. 'Di ba? Kung nasa I am worldwide ka na ngayon, ang payo ko lang po, ang payo lang po namin, huwag ka nang maghanap ng iba pa. 'Di ba? Huwag ka nang maghanap ng iba pa. Ang ganda na ng system, ang ganda na ng nangyayari, ang ganda ng products natin, 'di ba? And ang kailangan mo na lang makapag-focus dito and ma-master mo kung ano yung dapat nating gawin, dapat mong gawin dito sa business natin. Yun yung magbibigay ng malaking resulta sa bawat isa. Kapag ka nag-focus at minaster mo to and you go all out. I-all out mo na, andito ka na lang din naman eh. 'Di ba? Huwag ka na mag-reserve, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. 'Di ba? Itodo mo na yung hataw mo dito. Kasi same lang naman kung tatrabahuin mo yung isang bagay, 'di ba? Give it your all. Give it your all. Mapa ikaw ay full-time or part-time, ano, ang pinag-uusapan po natin dito yung business. 'Di ba? Kung nagawa mo ngang itodo yung trabaho mo, 'di ba? Kung binibigay mo nga yung best sa trabaho mo, why not give your maximum potential dito sa ginagawa natin, sa business natin. 'Di ba? Kung alam mo na ito yung makakapagbigay sa'yo, ito yung naka-align sa purpose mo, ito naka-align sa beliefs mo, itodo mo na. Itodo mo na si I am worldwide. So, with that, no, ito na lang po yung iiwanan ko po sa inyo. Your opportunity can open the door. Your habits determine whether you walk through it. Big sabihin, yung I am worldwide, alam mo na yan. 'Di ba? Kitang-kita mo na yan. Ang ganda-ganda na ng ano natin, ng opportunity, ang ganda-ganda na ng company, ng product, ng system natin. Pero, ang magdedetermine kung ikaw ay magiging successful or hindi is still your habits. So let's be disciplined, consistent, focused, and palagi natin na gagawin si I am worldwide para makatulong sa ibang mga tao. So, yun lang po, mga mentors. Thank you so much po sa pakikinig. Ayan, thank you sa more than 100 plus na mga members and distributors ng I am worldwide. I hope may natutunan ka po for today. And tuloy-tuloy tayo, no? Every day may mga trainings po tayo. We also have Unity Day sa main office po natin. And we want to see you na sa susunod, ikaw naman po yung ma-awardan, ikaw naman po yung makapag-train din, makapag-inspire din sa amin.